Pinapaalis kami sa bahay na pinaayos namin na halos 800k ang nagastos namin. Hindi rin nila nirespeto ang binyag ng anak ko. Nung inaway ko yung asawa ko sa loob ng kwarto, ang ending ako pa rin ang masama. Mabait ang asawa ko, responsable, mahal ang pamilya ko, at binago niya ang sarili niya for me. Kasi dati may bisyo siya at mabarkada. Lumaki kasi siya sa lola niya. Kasi broken family sila. Lumaki siya nang walang magulang at kumakalinga sa kanya. At mula nang maging mag-asawa kami, never niyang nabanggit sa akin ang nanay niya. Dahil nga galit siya dito. Pero nabanggit naman niya sa akin na siya raw ang favorite ng papa niya at napag-aral siya hanggang college. Niregaluhan siya ng motor after ng graduation. Noong nagkaroon na siya ng work, inarenovate niya ang luma at sirang bahay ng papa niya dahil wala namang tumitira. At nung naging mag-asawa na nga kami, ako na halos ang gumastos upang mapaganda ang bahay. Dahil nga may work naman ako at kumikita ng 35k a month. Year 2021 yun at wala pa naman kaming anak noon. Nag-loan ako para mapaganda ang bahay at okay naman kami ng papa niya. Pati na rin ang mga kapatid niya. Mula nga nung napaayos namin, umuwi na sila rito at nakakausap ko rin naman sila. Pero bihira silang dumalaw no. Pero mula nang ikasal kami, sa halos 4 na taon naming pagsasama, hindi man lang ako mabati ng happy birthday ng tatay niya. Kahit pag-chat ko, hindi rin ma-reply. Pero yung iba nababati niya. Nakikita ko kasi sa Facebook. Year 2024 ay nanganak ako. Pero bago pa ako manganak, nagplano na talaga ako para sa binyag ng anak ko. Na almost 2 months din yung preparation as in. Gusto ko kasing maging perfect ang lahat kasi halos 3 years ako bago nabuntis. Sobrang special sa akin yung araw na yon kasi syempre anak ko yon. Umuwi ang pamilya ng asawa. Pero bago naman sila umuwi, nagsabi sila na magsuswimming daw kami a day before ng binyag. Kaso hindi naman ako niyan pwede kasi busy ako that time. At nakakahiya rin naman sa mga taong tumutulong sa akin ng bisperas ng binyag. Tradisyon na kasi ng pamilya ko yung nagtutulungan talaga tuwing may okasyon. To make the long story short, dumating ang pamilya ng asawa ko sa bisperas ng binyag ng anak ko. Ang kaso ang dami nila. 12 silang lahat at nagrereklamo lagi sa akin yung kasambahay namin. Dahil kahit daw tinulugan hindi kayang ligpitin. Kahit daw mga kinainan hindi man lang madala sa lababo. Pero hinayaan ko yon. After nun ay umalis sila at nagdagat. At pag uwi nilang lahat dito, sa CR lahat ang tuloy. Doon silang lahat naglinis ng hinuban. Ang masama nito, lahat ng pinaggamitan nila sa CR, tinambak lang nila at hindi man lang nilinis. Kaya yung katulong namin ay talagang nagrereklamo na. Nung mga oras na yun ay busy ang lahat. Dahil nga may mga kinakatay na baboy. May gumagawa ng ingramada at nagagawa ng dessert. Pero yung kapatid niya nagpaalam pala sa pamangkin ko na magpapaparlor dun sa bahay habang kaming lahat ay busy. Babasusan ako ng sobra. Kasi pwede naman nilang gawin sa ibang lugar pero bakit doon pa? Ang sikip-sikip na nga. Doon pa sila nagaganon at ang kinaiinis ko pa, pamangkin ko lang nagpaalam at hindi pa sa akin. Nag-inuman din ang mga kapatid niya ng araw na yun. Dahil nga sobrang nagpakalasing. Kaya sobrang gugulo at sobrang ingay. Sa totoo lang nahihiya ako sa mga bisita ko dahil ganoon na naging sistema ng okasyon ko. Nabisperas pa lang ay sobrang bad trip na ako noon. Pero kailangan kong magtimpe dahil ayoko masira ang gabi ko. Bukod pa ibibinyagan din kasi yung anak ko. Kinaumagahan ay binyag na nga ng anak ko. Lahat ay busy at kaming magkakapatid ay walang tulog. Naglinis kasi kami ng kalat ng mga nag-iinuman. At dumating na din yung mag-aayos ng venue at inabot na nga rin ng umaga. 8 AM ang binyag ng anak ko kaya hindi na rin ako nagkaroon ng time para magpahinga. And after ng binyag, inaasahan ko sana na ay tumulong man lang sila. Dahil kamag-anak rin naman sila pero dahil may ate ako at may kasambahay ay wala silang pake. Na lahat talaga'y iniasan na nila. After nilang kumain, umalis sila at nag-swimming ulit. Syempre lahat kami doon ay sobrang pagod na kasi halos wala pa kaming tulog. Pati na rin yung kasambahay ko. After nilang mag-swimming ay diretso sila sa amin dito sa bahay. Naghain ng pagkain tapos yung mga kinainan iniwanan lang kung saan-saan. At yung diaper ng bata na kasama nila iniwan lang sa lamesa. Grabe, ganun sila. Yung kasambahay ko umiiyak na. Kasi nakakapagod na raw kasama yung mga kamag-anak ng asawa ko. Kaya nagpaalam na siya ng araw na yon na magre-resign. Dagdag stress yun sa akin kasi sobrang kawalan yung kasambahay kong yun. Nababalik ako ng trabaho at walang mag-aalaga sa anak ko. At hindi agad ako makakahanap ng kapalit ng mga time na yon. At sa sobrang inis ko, inaway ko yung asawa ko. Sabi ko, grabe naman yung mga kamag-anak mo. Hindi na nga nakakatulong mga pabigat pa. Nung time na yon, nagkulong na ako sa kwarto at hindi na ako umiimik sa kanila hanggang sa makauwi sila. Ngayon nga ipanay ang parinig sa akin sa Facebook na ako raw ay walang kwentang asawa. Madamot, masama ang ugali. Nahihiya na ako sa mga nababasa ko sa Facebook. Kasi bakit pinapahiya naman nila ako? Ewan ko ba Mami Len, mali ba yung ginawa ko? Sa totoo lang ay nagsasorry naman ako sa kanila pero ang sabi ng tatay ng asawa ko bumukod na raw kami. Means pinapaalis na kami dito sa bahay na pinaayos namin. Nagumastos kami ng asawa ko ng halos 800k. Ngayon ay hindi ko maintindihan kung bakit sobrang naiinis na ako sa pamilya ng asawa ko. Hindi ko raw sila nirirespeto pero hindi nila alam. Sila ang hindi nagrespeto sa binyag ng anak ko. Buti nga't nananahimik lang ako at wala akong sinabi o ginawa kundi inaway ko lang yung asawa ko sa loob ng kwarto. Pero ang ending ako pa rin ang masama. Ano ba yung dapat kong gawin? Nakakapagod manuyo sa mga taong una pa lang ay ayaw naman talaga sa akin. Letter sender, Rachel ng Mindanao.
Grabe, nakaka-stress yung binyagan. Nagpakabisitang literal, ginawang bakasyon. Sa kwento mo parang walang communication na nangyari sa'yo at sa pamilya niya. Parang naging hangin ka. Nakatulong mo lang yung nakakakita sa'yo. Imagine na sa pamangkin mo pa nagpaalam. Samantalang kayo ng asawa mo yung may paokasyon. Yung asawa mo na wala rin sa kwento, sa una lang sumadsad. Bypass na bypass ka, yung totoo nag-e-exist ka ba? Kasi tinuring kang hangin literal eh. Hindi mo man lang napagsabihan kahit para sa kasambahay mo na bumigay na ang katawan. 12 laban sa isa ba naman kahit ako bibigay eh. At kung yung pag-aaway nyo ng asawa mo ay nasa loob naman ng kwarto, paanong nakalabas ang issue? Saan nanggaling yung mga hugot post? Or baka sa expression ng mukha mo at sa pagsasawalang kibo kaya may hugot post? Minsan kasi ang pagsasawalang kibo nami-misinterpret malala. Mas okay pa yung nagsalita ka kaysa nagtimpi ka pero hindi mo may tago sa expression mo at sa kinikilos mo. Sobrang nakakapagod yung binyagan. Kaya next time may first birthday pa yan, may kasunod pa yan tika. May 7th birthday pa. Much better na iresto mo na lang limit ang bisita. Matiwasay mong mairaraos, less pagod, less imisen, less haggard. Pero ito kasi yung masaklap. Ginastusan mo ang bahay na hindi sa'yo. 800k? Very wrong. Bumili ka na lang sana ng lupa at nagpatayo kahit na kubo. Masasabi mo pang sa'yo at walang magpapalaya sa inyo. Kung nasa iyo pa yung mga resibo ng mga nagastos mo, pa-legal advice mo sa attorney. Total legal na mag-asawa naman kayo. Sobrang nanghihinayang talaga ako sa 800k mo. Doon pa lang sa simulat sa pool ayaw na sa'yo. Doon pa lang sana nag-isip ka na. Grabe yung kinimkim mo lang ang lahat. Minsan keeping your mouth shut is not helping, lalo na sa panahon ngayon. Hindi yan pwede, yung kim-kim lang. Mas okay pa yung prangkahan, at least na-express mo, may explain mo, kesa na mi-misinterpret ka ng nasa paligid mo.